Matapos ang trade ni Jrue Holiday kahapon, sinundan ito ng trade ngayon ni Kristaps Porzingis. Nag-uubos ata ng tama ang bagong owner ng Boston Celtics. Yung kahapon sa trade ni Holiday, pwede mo pa i-consider kasi decent player din naman si Anthony Simons. Pero ngayon, obvious na talo sila sa trade. Ayon sa report, mapupunta si Porzingis sa Atlanta Hawks, habang si George Niang at isang second round pick ang mapupunta sa Boston. At mapupunta naman sa Brooklyn Nets si Terrence Mann at ang kasalukuyang number 22 picks ng Hawks. Naging si Badang na ang Celtics, pangalawang beses na yan. Pero ayon sa report, hindi pa daw tapos ang Boston dahil may Jaylen Brown pa. Matapos ang dalawang trade na nagawa nila, nagpas pa din sila sa luxury tax pero nakalabas na ng second apron na magiging mahalaga yon sa flexibility ng team para sa mga susunod pa nilang galaw o pag-uubos pa ng amats. Ang Brooklyn Nets naman ay meron ng 5 first round pick para sa NBA draft bukas. Ang number 8, 19, 22, 26 at number 27 pick. Habang si Jordan Poole ay na-trade na din papuntang New Orleans Pelicans. Ayon kay Shams, makukuha ng Pelicans sila Jordan Poole, Saddiq Bey at ang 40th pick ng Wizard bukas sa draft. Habang makukuha ng Wizard sila CJ McCollum, Kelly Olynyk at isang second round pick. May expiring contract na si CJ McCollum ngayong parating na season. So, obvious na nagbabawas ng load ang Washington at naghahanda na para sa isang rebuild. Dahil pag natapos ang kontrata ni McCollum next season, ay magbubukas ito ng halos 100 million na cap space para sa 2026 season, na malaking tulong sa kanilang pagre-rebuild. Yun ay kung hihintayin pa nila ang 2026 season dahil pwede nilang i-buyout si CJ McCollum ngayong paparating na season. So, imbes na ang tanong, magpi-fit ba si CJ McCollum sa Wizards? Parang mas magandang tanong saang team siya babagay after ng buyout. Habang si Kyrie Irving ay planong i-decline ng player option para magpababa ng kontrata at pumirma ng extension worth $119 million sa loob ng 3 taon na magpapanatili sa kanya sa team hanggang 2027 to 2028 season. Mukhang committed na talaga si Uncle mo, Drew. Wala na kasing LeBron o Durant at wala na din si Luka. Siya na ang first option ng team at yan ang matagal na niyang gusto. Kaya ngayon, nanda na siyang magsakripisyo at magpababa ng kontrata at tulungan ng front office para makakuha ng mas kailangang piyesa lalo na ngayon at matatagalan pa ang pagbabalik niya mula sa injury. At dito ko na ipapasok yung possible buyout ni CJ McCollum. Dahil pwedeng i-pursue ng Dallas Mavericks si CJ McCollum bilang pansamantalang kapalit ni Kyrie Irving. After ng buyout, pwede na nila makuha ang player sa mas bababang presyo. So yun. Abang-abang lang at mukhang marami pang trades ang mangyayari bago at sa mismong NBA draft. Please follow and subscribe sa ating channel. Always stay clutch. Peace!